hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis
sulit ang glow up. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado. Baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Iwasan po natin ang mga pagkain na maaaring maging dahilan ng pagbabara. Iwasan din po natin ang tayo ay nagbibilad ng matagal sa initan. Iwasan din natin ang sobrang napapagod tayo at tayo ay dehydrated na. Ang lahat ng ito ay tinatawag na stroke noong araw or brain attack sa ngayon. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. I-try po ninyo at available na ito sa merkado. At syempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong hapong ito ng Huwebes, 8 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating pong headlines sa DA, ginaransyahan daw po na properly coasted ang farm-to-market roads na pinunduhan ngayong taon. Pangulong Marcos siniutos ang amnesty para sa mga hindi nabayarang kontribusyon sa PhilHealth. Korupsyon. Sa 2026 budget, hindi pa rin mawawala ay naman sa isang senador. Pag-question sa program appropriation sa 2026 budget, idinulog na sa Korte Suprema. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng UAE sa susunod na linggo ayon sa Malacanang. Wawaw Builders, kinasuhan ng kriminal dahil sa tax deficiency kaugnay sa GHOST project sa Bulacan. Philippine National Police iniakda po ang maximum tolerance sa traslasyon. NCRPO, all systems go na. Pag-ulan ng abo naramdaman sa Albay dahil sa pag-aalburoto ng bulkang Mayon. Isa namang waiter binaril sa loob ng kanyang sasakyan sa Nasugbu, Batangas, patay. Rapido, hataw, balita. Inyo pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Sa ating mga balita,
Nagbigay po ng amnestiya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga negosyante, mga pribadong employer at mga self-employed na mga miyembro ng PhilHealth sa pagbabayad daw po ng kontribusyon ng walang interes ngayong pong taong ito. Sa kanyang anunsyo, sinabi ng Pangulo na batid niyang iniinda ng mga miyembro ang 3% interest na binabayad sa PhilHealth. Kaya tinatasan niyang tanggapan na ngayong taon ay magkakaroon daw po ng one-time waiver para sa interest ng mga hindi nabayarang kontribusyon. Saklaw po nito ang missed contributions mula na 2013 hanggang 2024. At tinatayang makagagaan ito sa mahigit sa 300,000 mga benepisyaryo ng PhilHealth. Kasabay po nito, hinikayat po ni Pangulong BBM ang mga employer na i-update na ang lahat ng impormasyon at irehistro ang mga empleyado sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program. Naghain ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa kontraktor na Wow Builders. At sa may-ari itong si Mark Alan Arevalo, kaugnay sa umano'y 48.39 million pesos sa tax deficiency. Sa isang ambush interview, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na nagugat ang kaso sa isang flood control project sa Malolos, Bulacan na tinukoy bilang ghost project dahil wala unong aktual na konstruksyong naisagawa kahit may natanggap na bayad ang kontratista. Nabago din umanong ideklara ni Arevalo ang tamang impormasyon sa kanyang income tax at value-added tax returns para sa una at sa ikalawang quarter ng 2024. Batay sa record ng BIR, isang 77.20 million na pesos na kontrata ang ginawad sa Wow Builders noong Enero 2024 para sa Riverbank Protection Project sa Barangay Kaingin. Mula Marso hanggang April 2025, nakatanggap umano ang kumpanya ng kabuuang 72.37 million pesos net of withholding taxes sa 3 tranche ng kabayaran. Samantala naman, tablado ho ni Senador Panfilo Ping Lacson ng akusasyon ni Senadora Amy Marcos na may iniiwasang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee at may ibang nais na madiin sa kaso ng flood control scandal. Ayon po kay Senador Ping Lacson, ayaw na niyang patulan ang pahayag daw po ni Senadora Amy bilang respeto sa mga senador ngayong 20th Congress at maging sa mga staff ng Senate Blue Ribbon Committee. Una pong inakusahan ni Senadora Amy ang Senate Blue Ribbon Committee na iniiwasan daw po na ipagpatuloy ang investigasyon sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez at ilang pang opisyal sa Malacanang kaugnay ng flood control scam. Ngunit idinidiin ng mga senador upang sila ang makasuhan. Siya ang nagbanggit na sa January 15 kakasuhan daw po sina Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Benguet Congressman Eric Yap at CWS Party List Congressman Edwin Gardiola. Marinding itinanggi ito ni Senate President Vicente Tito Soto III ang naturang aligasyon ni Senadora Amy Marcos at wala umanong nagbabawal sa sinumang senador na magtanong sa hearing ng Blue Ribbon Committee at imposiblian niyang akusasyon na may pinagbawalang senador. Mabiyahe patungong United Arab Emirates si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang working visit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, aalis ang Pangulo sa Lunes sa January 12 upang dumalo sa Abu Dhabi Sustainability Week sa paanyaya ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sa nasabing pagtitipon, makakasama ni Pangulong Marcos ang iba pang pinuno ng Estado sa mga talakayan tungkol sa mahalagang issue tulad ng enerhiya, tubig, pananalapi, seguridad sa pagkain at pangangalaga sa kalikasan. Bukod rito, dadalo din ang Pangulo sa paglagda ng 2 mahalagang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Kabilang dito ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na layong palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya at pang-seguridad ng dalawang bansa. Samantala, nakapagdala po ang VBOX ng hindi bababa sa 4 na pong magkakahiwalay na pyroclastic density current events o yung pong tinatawag ng VBOX na uson sa Bulkang Mayon simula hating gabi ng Huwebes.
Ayon po sa PHIVOLCS, isang dome collapse PDC ang nakuhanan daw po mula sa bibig ng bulkan alas 6:51 kaninang umaga. Nagbuga ito ng tinatayang 1,000 metrong kulay abong ash cloud na napadpad patungong west-northwest. Dahil sa sunod-sunod na PDC events, naiulad po ang manipis na pagulan ng abo sa ilang lugar sa Albay, kabilang po ang Legazpi City, Ligao City, Bakakay, Kamalig, Anislag at Daraga, Albay. Natili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon na nangahulugan ng tinatawag na intensified magmatic unrest. Nagbawala ang Department of Health sa mga deboto laban sa panganib ng stampede sa inasa matinding pagtagsa ng mga tao sa Traslasyon 2026 ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila. Ayon sa DOH, ang malaking pagtitipon lalo na sa makikitid na kalsada at masisikip na lugar ay nagpapataas ng panganib ng stampede o matinding siksikan at maaaring magdulot ng malubhang pinsala at pagkasawi. Ilan sa mga palatandaan posibleng mauwi sa stampede ang malakas na tulakan ng tao, bigla at sabay ang paggalaw ng karamihan, hirap sa pag-angat ng paa at kahirapan sa paghinga. Payo ng DOH, kapag napansin ang aliman sa mga senyales, ay agad umanong lumayo kung maaari at magtungo sa mas maluwag na lugar upang maiwasan ang aksidente. Rapido, hataw, balita. At ngayon, sa rapido ho na mga report, Department of Agriculture ginarantyan na properly coasted ang farm-to-market roads na pinunduhan ngayon pong 2026. Ibalita mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray Romel, malaking kinondra ng Department of Agriculture ang pahayag ng People's Budget Coalition na hindi properly costed ang karamihan sa farm-to-market roads na pinondohan sa ilalim ng 2026 national budget. Sa press briefing dito sa Malacanang, ginarantiyahan ni DA Secretary Francisco Chuaurel Jr. na maayos ang COP na ipatutupad ngayong taon. Ayon kay Chuaurel, kumonsulta siya sa pribadong sektor at may bago na silang costing. Sabi ng kalihim, aabot ng 14.5 million per kilometer ang bagong costing kasama ang VAT at may kanal pa. Mas mababaan niya ito kumpara sa dating costing ng DPWH na 18 million pesos. Kaugnay nito nakatakda ng makapagpulong ang DA sa tinawag ng opisyal na most reputable construction companies para ipresenta ang halaga ng mga proyekto. Darito si Secretary Lizelle. Papakita namin sa kanila yung aming figures, di ba? At siyempre, everybody can comment and you can join, of course, everybody can join para nga ma-establish namin yung tamang costing ng farm-to-market road na tigikita ang contractor pero wala nang sobra para kung kanino man. Sisa para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, korupsyon sa 2026 budget hindi pa rin nawawala ayon sa isang senador. Sino nagsabi niya? RH number 28, Paring Raymond at paas. Paring Raymond. Paring Romel, wala pa rin katiyakan na tuluyan na mawawala ang corruption sa 2026 national budget lalo na't meron pa rin unprogrammed funds. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, Vice Chairman ng Senate Committee on Finance, hindi madaling sabihin na mawawala na ang corruption sa gobyerno. Matagal na itong problema na maaring mawala, ngunit hindi sa lalong madaling panahon. Sabi ni Tulfo, kahit na malinis ang pagkakahanda ng 2026 budget dahil nakita ito ng live ng ating mga kababayan hanggang sa Bicameral Conference Committee o BICAM hearing, meron at merong gagawa ng paraan para makapangurakot. Dapat sana ituloy-tuloy na ang transparent na sistema sa budget deliberation kahit na magpalit ang administrasyon. Narito si Senador Erwin Tulfo. My instincts tell me na gagawa ng paraan. May mga gagawa ng paraan. Diba? You cannot stop corruption immediately. Diba? Because it's the system na yun. At least para minimize. Exactly, para pong cancer. Diba? Nakaspread out. Kung sabihin, inom ka na isang gamot, 2 pill, isang chemotherapy, tapos na kagad, patay na. Diba?
Siguro dahan-dahan, it will take years. Pero dapat sunod-sunod. Tapos yung inumpisahan ng administration, yung susunod administration, i-sustain niya. The problem with our government, pag iba na yung nakaupo, hindi na susundin yung ginawa, inumpisahan noong una. Alam naman natin lahat yan eh. Lalo sa local government. Diin ng Senador, marami na ang duda na palaging may unprogrammed funds sa national budget. May suspetsa lagi na dito nakatago ang mga pork barrel ng mga mambabatas dahil sa ginawa sa 2025 budget. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, kung siya ang masusunod, mas gugustuhin niyang tanggalin na ang unprogrammed funds maliban sa pondo para sa foreign assisted projects. Narito muli si Senador Erwin Tulfo. Yun ang hindi ko maintindihan. Why do we have programs like this? Pag magkaroon ng budget, nangungutang nga di ba? So, bakit mo pa kailangang lagyan ng mga ganyan na pag may pera lang, di ba? So, nakakapag-isip ko mga kababayan natin, baka ito yung mga tinatawag na pork barrel, baka may gagalawin sila. Siguro pag wala yung mga unprogram, tama na naman yung sinasabi ng ilan na aalisin mo yung program na yan kasi na baka matukso lang, di ba? Diyan nakatago yung mga pork barrel ng mga mambabatas. Kaya kung ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang program yun. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Erwin Tulfo. Ito si RH Truncate, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala, pag-question sa unprogrammed appropriations sa 2026 budget, formal lang idinulog sa Korte Suprema. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Brett Romel, formal lang dumulog sa Korte Suprema sina House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice at House Deputy Minority Leader Leila de Lima para questioning ang unprogrammed appropriation sa ilalim ng 2026 national budget. Ang kay de Lima, naghais sila ng petition for certiorari dahil sa umano'y grave abuse of discretion. Layunin din ng petisyon na pigilan ang agarang implementasyon ng unprogrammed appropriations sa pamagitan ng Petition for Prohibition. Paliwanag ni de Lima, pirmado na ang 2026 General Appropriations Act. Kaya kahit anong oras ay maaari nang ipatupad ng gobyerno ang UA. Ang pangunahing issue dito, anya, ay dapat na ayon sa ating saligang batas, ang 2026 GAA, na isa ng batas kaya maaari na itong resolbahin ng Korte Suprema. Sa petisyon na de Lima at Erice, kinikwestiyon nila ang umano'y paglabag sa constitutional principles ng public finance, budget accountability at congressional power of the purse. Pinanghina umano ng UA ang transparency, fiscal discipline at safeguards ng saligang batas laban sa discretionary spending ng walang malinaw na revenue sources. Nauna ng binito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 7 out of 10 unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 national budget. Ako si Milky Rigunan nagunat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. PNP, tiniyak ang maximum tolerance sa traslasyon. Ibalita mo yan mula sa Campo Crame, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel at Ray, siniguro ng pambansang pulisya na irerespeto nito ang paniniwala at debosyon ng mga lalahok sa traslasyon ng Jesus Nazareno sa Maynila. Ito nag-utos ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagpapatupad ng maximum tolerance at professionalismo sa religious activity. Kasabay kasi niyan ang maigpit na paalala ng otoridad sa mga deboto sa mga bawal gawin habang ipinoposisyon ng andas ng PON. Sa puno palitan sa Campo Crame, inulit ni Manila Police Spokesperson Police Major Philip Ines ang pakiusap sa mga deboto na sumamba at huwag sumampa. Pakinggan natin siya. At patuloy po tayo nakikiusap sa kanila na ito po yung panahon na sabi nga natin pagdinilay-nilay. No? Ito po yung panahon na sabi nga natin, tignan po natin na yung ating pagkilala po sa ating lumika. Ipakita po natin na tayo po talaga yung deboto at hindi po tayo panatiko. Sa iwalay na pahayag, tiniyak naman ni Police Colonel Julius Domingo, Public Safety Division Chief ng PNP, na handa silang mang-aresto ng deboto salig sa mga lokal na ordinansa gaya ng liquor ban, gun ban at firecracker ban. Muli, ang Public Safety Division Chief ng PNP. Involved din po yan, not only sa firearms, of course yung kung anong violation, we also included din sa operation against illegal drugs.
Magunit ang noong nakarang taon sinalubong ng bulto ng mga debotong antas sa Ayala Bridge dahil ng bagyang tensyon at pagdampot sa ilang katao. Ngayon 2026, MPD ng trailer truck na nabanggit na kasadang pa rin kahit sa mananampalataya. All set ng pulisya para sa translasyon na inaasang dadagsayin ng milyon deboto. Hindi bababa sa 20,000 tauhan ng PNP Security Forces ang nakatao sa paligid ng Maynila habang nakataas ang full status sa nasabing syudad. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parrosa. National Capital Region Police Office, ready na. All systems go na raw po para po sa Traslasyon 2026. Ating alamin po detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay Rain, Lakay Romel, all systems go na yung National Capital Region Police Office para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno bukas. Formal nang isinagawa yung send-off ng security at safety forces ng Hanay sa Quirino Grandstand para tiyakin ang mapayapa at ligtas na prosesyon. Sa panguna ni Father Ramon J. Likwanan, binasbasa ng mga tauhan, sasakyan at iba pang operational resources. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, fully deployed, preparado at mission ready na sila sa traslasyon na inaasahan na dadagsain ng milyon-milyon nating mga kababayan. Tiniyak ng Regional Director ang mabilis na pagtugon sa posibleng untoward incident at emergency habang pinangangalagaan ang kaligtasan ng mga deboto. Layunin daw ng send-off na sinaksihan din ng lokal na pamahalaan o ng mga lokal na opisyal na tiyakin ang maayos na koordinasyon, disiplina at kahandaan ng lahat ng nakatalagang puwersa upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng publiko sa buong selebrasyon. Patunay raw ang aktibidad na ito ng matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno para sa isang ligtas at maayos na traslasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hirit ng siyam na DPWH Mimaropa officials na makapagpiyansa dininig ng Sandigan Bayan. Ano naging desisyon? RH number 5, Val Gonzales. Val. Romel. Val. Romel, humarap ngayong araw sa pagdinig ng Sandigan Bayan ang siyam na opisyal ng DPWH Region 4B na sangkot sa Manawalyang Flood Control Project sa bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Ito'y may kinalaman sa kanilang inihaing petisyon na makapagpiyansa sa mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Present sa korteng lahat ng siyam na nakakulong na mga akusado bukod kay dating Congressman Saldico na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na-aresto. Sa pagdinig kanina ay prinisenta ng prosekusyon ang kanilang testigo na si Attorney R.J. Bernal mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ito'y para kumpirmahin ng opisyal ng SEC kung authentic ang Articles of Incorporation at records ng SunWest Incorporated na pagmamay-ari ni dating Congressman Saldico. Batay sa kanyang affidavit, kinumpirmang lehitimo ang mga dokumento ng SunWest kaya hindi na siya tinanong at hindi na rin sumalang sa cross-examination ng depensa. Tinutulan naman ng defense team ang kahilingan ng prosecution na iharap itong nitong si DPWH Secretary Vince Dizon, Henry Alcantara at dating USEC Roberto Bernardo sa pagdinig dahil tapos nang itinakdang deadline para ambyantahan ang listahan ng ihaharap na mga testigo. Nakalagdang susunod na pagdinig sa Lunes, January 12, alas 8:30 ng umaga at 1:30 naman ng hapon kung saan haharap ang kinatawan ng Human Resources Department ng DPWH Central Office. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala naman, Maynila abay binago daw po ang singil sa koleksyon ng basura para sa negosyo matapos ang higit isang dekada. Ating alamin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Lakay matapos sa higit isang dekada, binago ng pamalansod ng Manila ang singil
sa koleksyon ng basura para sa mga negosyo. Ayon sa ordinansa number 9151 na inaprubahan noong November 2025 at ninagdaan ni Mayor Isko Moreno Bagoso, inaangkop na ngayon ang bayad sa kasalukuyang antas ng basura at gastos sa serbisyo. Ayon kay City Treasurer Attorney Paula Vega, ang bagong singil ay batay sa masusing pag-aaral at hindi apektado ang mga kabahayan. Sinabi naman ni City Legal Officer Attorney Lutz Gempis Jr. na itinutugunan ng ordinansa matagal ng puwang sa sistema, lalo na sa pagtaas ng basura mula sa mga negosyo at karagdagang gastos sa hauling. Ang MMDA umano ay nagpatupad ng redirekta ng basura sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal, kaya tumaas ang gastos. Ang sila ay nakabatay sa uri ng negosyo at dami ng basura. Mas marami ang basura, mas mataas ang bayad. Kasabay nito, ipinatutupad na lungsod ng dalawang akbang na pagtaas ng real property values at may mga umiiral na amnesty program at insentibo sa maagang pagbabayad. Ayon naman niya kay Bureau of Permit Director Levi Pacundo. Ito si May Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bureau of Immigration nakapagtala na mahigit 15 milyong arrivals noong nakalipas na taon. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, nasa 15.6 million arrivals ang naitala ng Bureau of Immigration sa taong 2025. Ito ang iniulat ng BI na dumating na pasahero sa buong bansa sa kabuuan ng taong 2025 na sumasalamin naman sa patuloy na paglago ng international na paglalakbay papunta at pabalik ng Pilipinas. Sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Biado na ang mga opisyal na imigrasyon sa lahat ng international airport ay nakapagtala ng arrival mula January hanggang December 2025. Kabilang na ang 6,704,007 dayuhang mamamayan. Ang bilang ay kumakatawa naman sa halos 6% na pagtaas kumpara sa 14,733,597 na arrivals na naitala last year. Binigyang diin ni Biado na ang kawanihan ay nanasili umanong nakatuon sa pagsuporta sa mga layunin ng gobyerno sa turismo at ekonomiya sa pamamagitan ng patuloy na modernisasyon. RH sa 27 at sika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala naman, 2 miyembro ng Malabon PNP, buti na, mga pulis, ha? Abogado na, wow! Pasado daw po sa 2025 bar examination. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin? Tama na kayo, nagdiwang sa saya ngayon ang Malabon na Police Station. Makarang dalawa sa kanilang tanay ang napabilang na pumasa sa nakalipas na bar exam. Ayon kay Police Colonel Alan Ovidi Ganida, ang officer in charge ng Malabon, proud ito kina Police Master Sergeant Corazon Guadalupe at Police Staff Sergeant John Anthony Medina Briones. Bihira lang niya sa kanilang hanay ang ganitong tagumpay na kahit na nasa pagka-pulis na ay nangarap pa rin maging isang abogado. Sinabi nito na ang tagumpay ng kanyang tauhan o mga kasamahan ay sumamin sa lahat ng hanay na maghanap o dapat pa rin magsumikap na magkatulang pag-asa na makamit at tagumpay basta magtrabaho ng tama dahil plan sa kanila ang buong hanay ng kapulisan. Aristot 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, RH23, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya. Ashfall naitala sa ilang lugar sa Albay dahil po sa pag-alburuto pa rin ng Bulkang Mayon. Isang waiter ang binaril sa loob ng kanyang sasakyan sa Nasugbu, Batangas.
patay. Isa namang lalaki pinagsasaksak ng nakaalitan patay sa may San Miguel, Leyte. Pagbubukas ng Kalamanyugan na bridge sa probinsya ng Cagayan, pinangunahan ni Pangulong BBM. Rido. Tinitignang motibo naman sa pamaslang sa punong barangay at kasama nito sa Raha, Buayan, Maguindanao del Sur. Lalaking pumatay sa sariling asawa noong araw ng Pasko. Ay, sasab. Sumuko na sa Kalinga. Ano ba yan? Samantala, halos 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nasamsam naman sa isang punong barangay sa Haniway, Iloilo. At meron ding naarestong suspect sa Quezon Province dahil naman sa pag-iingat ng 800,000 pisong halaga ng shabu at baril. Rapido, hataw, balita. Ang naparibang mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:39. Ang oras na yan ay